Isang magandang hapon sa inyo mga bata. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay naaalala nyo pa ba ang tatlong alituntunin ni Sir? Ano nga iyon? Ang una ay umupo ng maayos, makinig ng mabuti, at ilagay ang kamay sa ibabaw ng mesa. Maliwanag ba mga bata? Mga bata, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan. Ano nga ulit ang ating tinalakay kahapon, Jessica? Tama. Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa hinuha. Ano nga ulit pag sinabing hinuha? Liza. Tama. Ang hinuha ay isang hula batay sa sinasabi ng sitwasyon. Mga bata, bigyan natin ng 5 palakpak si Liza. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon ay ating tunghayan kung ano nga ba ang hinuha. Maari bang pakibasa ng sabay-sabay? Ang hinuha ay pagbibigay sa maaaring mangyari ayon sa kahihinatnan ng isang sitwasyon. Maaaring ito ay positibo o negatibo. Mga bata, paano nga ba nagiging negatibo at positibo ang isang hinuha? Ito ay batay sa kahihinatnan ng isang sitwasyon. Maliwanag ba mga bata? Kung maliwanag, ay ito ang halimbawa ng positibong hinuha. Si Kevin ay mahilig kumain ng masustansyang pagkain. Ano ang maaaring magiging positibong hinuha? Maui. Tama. Si Kevin ay lalakas ang katawan. Sino pang may ibang sagot? Ben. Tama. Si Kevin ay lalakas ang katawan at magiging malayo sa sakit. Bata, bigyan ulit natin ng ang galing clap si Ben at si Maui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing ni Ben at ni Maui. Maliwanag na ba sa inyo kung ano ang positibong hinuha? Ngayon ay dadako naman tayo sa negatibong hinuha. Maaari bang pakibasa ng halimbawa? Halimbawa ng negatibong hinuha. Si Kevin ay mahilig uminom ng soda at kumain ng maalat na pagkain. Ito ang halimbawa ng negatibong hinuha. Mga bata, ano ang mangyayari kung ipagpapatuloy ni Kevin ang pag-inom ng soda at patuloy na pagkain ng pagkain maaalat? Jessica. Tama. Maaaring si Kevin ay magkasakit. At ito ay magiging resulta ng pagiging mahina ng kanyang katawan. Maliwanag ba? Mga bata, bigyan natin ng ang husay clap si Jessica. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang husay mo, Jessica. Maliwanag ba? Mga bata, mga bata, ako ay mayroong inihanda ditong mga sitwasyon. Dito natin makikita kung ang isang hinuha ay negatibo o positibo ang kalalabasan. Maaari bang pakibasa ng sabay-sabay?
Maagang nagising si Ana. Kumain siya at naligo. Nagsipilyo at nagsuot ng bestida. Kinuha niya ang kanyang dasalan at rosaryo. Ano ang gagawin ni Ana? Si Ana ay pupunta sa simbahan at siya ay magdarasal. Mga bata, maliwanag na ba? Narito pa ang ilan sa mga halimbawa ng mga sitwasyon. Maaari bang pakibasa ng sabay-sabay? Kumuha ng pambungkal ng lupa si Roy. Nagbungkal siya ng lupa at itinanim niya ang maliliit na buto. Isang araw ay nagulat si Roy. Ano ang nangyari sa mga buto? Si Kaina. Tama. Maaaring ang nangyari sa mga buto ay hindi tumubo. Ano pa? Lara. Tama. Maaaring ang mga buto ay tumubo. Mga bata, bigyan natin ng 5 palakpak si Lara at si Kaina. 1, 2, 3, 4, 5. Ang mapapansin ninyo mga bata, na dito sa sitwasyong ito ay maaaring mayroong negatibo at positibong hinuha. Isa-isahin natin. Sa positibo, maaaring ang buto na itinanim ni Roy ay tumubo. At sa negatibong hinuha naman, base sa sitwasyon, maaaring nabulok ang mga buto. O kaya naman, ang mga buto ay hindi tumubo. Maliwanag ba mga bata? Kung maliwanag, ay maaari na tayong magpatuloy sa susunod na sitwasyon. Maaari bang makibasa ulit ang sabay-sabay? Ipinagbigay alam ng kapitan na magkakaroon ng paligsahan sa kalinisan ng barangay. Ang lahat ay nagtulong-tulong sa paglilinis at sa pagsasaayos ng kapaligiran. Ano kaya ang maaaring mangyari dahil sa pagtutulong-tulong ng mga mamamayan sa kanilang barangay? Jenaline? Tama. Maaring manalo sila sa paligsahan. Mga bata, bigyan natin ng ang galing clap si Jenaline. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing ni Jenaline. Maliwanag ba mga bata ang aking mga ibinigay na sitwasyon? Kung maliwanag, ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain, kung saan ay hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. Maliwanag ba mga bata? Ang pangkatang gawain ito ay tatawagin nating sitwasyon ko, sagot mo. Para malaman kung sino ang magkakasama sa bawat pangkat, ay bibilang kayo hanggang 2. Jessica, maaari mo bang simulan ang pagbilang? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sa iyo, Ben, magtatapos ang bilang. Mga bata, maaari na magsama-sama ang unang pangkat
at ang ikalawang pangkat. Ang unang pangkat ay sa bandang ito at ang ikalawang pangkat naman ay dito sa side na ito. Maliwanag ba mga bata? Bago iyon ay ipapabasa ko sa inyo ang mechanics ng ating pangkatang gawain. Maaari bang pakibasa ng sabay-sabay ng ating mechanics? Pipili ng leader ang bawat pangkat. Bibigyan ng guro ng watawat ang bawat pangkat. Itataas ang watawat kung alam ninyo ang sagot. Ang mauunang magtaas ng watawat ay siyang tatawagin ng guro. Maliwanag ba mga batang ating mechanics? Kung maliwanag, ay ito ang watawat ng unang pangkat at ng ikalawang pangkat. Para naman sa pagbibigay ko sa inyo ng inyong score sa inyong grupo, ay narito ang aking inihandang pamantayan. Dito ang aking inihandang pamantayan. Ang pamantayan ay mayroong kriteria, kaangkupan, at gramatika. Ang kriteria ay napakahusay 5 puntos, mahusay 3 puntos, hindi mahusay 1 puntos. Sa kaangkupan naman ay ito ang kailangan ninyong maibigay. Napakahusay na nailahad ang ideya. Sa gramatika naman ay nakagagamit ng wasto, angkop at lalim ng mga salita. Maliwanag ba mga bata? Kung maliwanag, ay atin nang simulan ang pangkatang gawain. Narito ang aking mga inihandang sitwasyon. Unang sitwasyon. Pagkatapos ng Enhanced Community Quarantine or ECQ, nakalimutan na ang social distancing. Ano kaya ang maaaring mangyari kapag nagpatuloy ito? Maaari nyo nang itaas ang inyong watawat kung alam ninyo ang sagot. Unang pangkat, dahil kayo ang unang nagtaas ng inyong watawat, ay maaari na kayong sumagot. Ano ang inyong kasagutan? Tama. Kapag nagpatuloy ang hindi pagsunod sa social distancing, ay maaaring magkahawahan ng COVID-19. Ano pa? Maaari din na mas dumami ang kaso ng COVID-19. Maliwanag ba? At kung maliwanag, ay narito naman ang ikalawang sitwasyon. Si Carlo ay napakahilig kumain ng candy. Ano kaya ang maaaring mangyari sa ngipin ni Carlo? Ikalawang pangkat, dahil kayo ang unang nagtaas ng inyong watawat, ay kayo ang sasagot. Ano ang inyong sagot? Tama. Maaaring masira ang ngipin ni Carlo. Ano pa? Tama. Maaaring sumakit ang ngipin ni Carlo. Ang inyong kasagutan, ikalawang pangkat ay tama. Ngayon ay ating bigyan naman ng puntos ang bawat pangkat. Batay sa aking ginawang pamantayan, ang unang pangkat ay nakakuha ng 5 puntos dahil napakahusay na nailahad nila ang kanilang ideya at gumamit rin sila ng wastong gramatika at lalim ng mga salita at para naman sa paglalahad ay malinaw naman ang kanilang boses
at ito ay malakas. At para naman sa ikalawang pangkat ay nakakuha rin sila ng 10 puntos. Ang ikalawang pangkat ay mahusay na nailahad ang kanilang ideya. May katamtamang linaw at lakas ang kanilang boses. At nakagagamit rin sila ng wastong gramatika, angkop, at lalim ng mga salita. Mga bata, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili nang ikaw ang champion club. Alam nyo ba ang ikaw ang champion club? Hindi ninyo alam. Kung hindi ninyo alam, ay ituturo sa inyo ni Sir kung paano ang ikaw ang champion club. Sundan ninyo si Sir ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kayo ang champion. Magaling at inyong nagawa. Kung kayo ay nakinig sa ating tinalakay, ano nga ulit ang hinuha? Jasmine. Tama. Ang hinuha ay paghula batay sa mga sitwasyon. Ano pa? Ang hinuha ay maaaring positibo o negatibo. Mga bata, paano nga ba masasabi na positibo o negatibo ang hinuha? Masasabi na positibo o negatibo ang isang hinuha batay sa hinihingi ng sitwasyon. Ngayon ay dadako naman tayo sa pagsusulit. Dito ko malalaman kung kayo ay may natutunan sa ating ginawang pagtalakay tungkol sa ating paksa. Mayroon akong ibibigay sa inyong test paper. Sa test paper ay isusulat ninyo ang inyong pangalan, ang inyong baitang, at ang petsa. At maaari bang pakibasa ng maayos ang panuto? Ang nakalagay sa panuto ay isulat sapat lang ang titik ng tamang sagot. Maliwanag ba mga bata? Kung maliwanag, ay mayroon lamang kayong 5 minuto para sagutan ang inihanda kong pagsusulit. Tapos na ba mga bata? Kung tapos na, ay maaari nyo nang ipasa paunahan ang inyong test paper. Ngayon naman, ay atin ang sagutan ng inyong ginawang pagsusulit. Ating sagutan na ang inyong pagsusulit. Panuto, isulat ang titik ng tamang sagot. Ang unang sitwasyon ay maagang bumangon si Pedro. Pumunta sa kusina at maya-maya ay umusok na ang kalan. Ano ang ginagawa ni Pedro sa kusina? A. Nagluluto si Pedro. B. Naglalaba si Pedro. Ano ang sagot niyo mga bata? Letter A. Ay isulat natin sapat lang. Ang inyong kasagutan ay tama. Ikalawa, dala-dala ang lambat. Sumakay si Mang Diego sa bangkang dimotor
at pumalaot sa dagat. Ano kaya ang gagawin ni Mang Diego sa dagat? Ano ang sagot ninyo mga bata? Letter B. Kung ang sagot ninyo ay letter B, kayo ay tama. Ikatlo, madaling araw, madaling nasagutan ni Alma ang pagsusulit. Pinuri siya ng kanyang guro dahil sa kanyang husay at siya ay nangunguna sa klase. Letter A, masipag mag-aral si Alma. Letter B, tamad mag-aral si Alma. Ano ang inyong sagot? Letter A. Kung letter A ang inyong sagot, kayo ay tama. Ika-apat, panay ang iyak ng sanggol na si Jed. Hindi siya mapatahan ng kanyang ina. Idinampi ng ina ang kanyang palad sa noo ni Jed at nag-alala ito. Ano ang nangyari kay Jed? Letter A, nagugutom si Jed. Letter B, nilalagnat si Jed. Ano ang sagot ninyo mga bata? Ang sagot ninyo ay letter B. Kung letter B ang inyong sagot, kayo ay tama. Ikalima, matagal nang nagtatrabaho sa Japan ang tatay ni Beth. Pagdating sa bahay ay may mga nakita siyang malalaking bagahe at pasalubong. Letter A, dumating na ang tatay ni Beth galing Japan. Letter B, dumating na ang tatay ni Beth galing Italy. Ano ang sagot niyo mga bata? Letter A. Sino ang nakakuha ng 5 tama? Magaling mga bata kung kayo ay nakakuha ng 5 tama. Dito kung makikita kung kayo ba ay may natutunan o may naintindihan sa ating mga tinalakay. Mga bata, ngayon naman ay magkakaroon ulit tayo ng individual na activity. Mayroon akong ipapakita sa inyong isang larawan at kasunod ng larawan ay may 2 katanungan. Ano ang mapapansin ninyo sa larawan? Nagtatapon ng basura. Tama. Ito ay nagtatapon ng basura. Para lubos ninyong maintindihan, ay ito ay iaakto ni Sir. Ang nasa larawan ay si Aling Mildred. Halimbawa mga bata, ako si Aling Mildred. At ako ay magtatapon ng basura sa ilog. Mga bata, ano kaya ang maaaring mangyari sa ilog kung palaging tatapunan ni Aling Mildred ng mga basura? Angel. Tama. Maaaring dumumi ang ilog. Mga bata, bigyan natin ng 5 palakpak si Angel. 1, 2, 3, 4, 5. Ano pa? Ano pa ang maaaring mangyari sa ilog? Bukod sa maaari itong dumumi. Maaaring mamatay ang mga yamang tubig. Ano pa? Maaaring maging sanhi ito ng pagbaha. Ano pa mga bata? Ayan, tama. Wala nang mapapagkunan ng malinis na tubig at irigasyon ang mga magsasaka. Kung yan ang inyong mga kasagutan ay
Tama. Ngayon naman ay dumako tayo sa takdang aralin. Maaari bang pakibasa ng sabay-sabay? Basahin ang mga sitwasyon sa pahina 250 at sagutan ang 5 sitwasyon at bigyan ito ng wastong hinuha. Mga bata, maaari nyo nang kopyahin ang ating takdang aralin. Mga bata, tapos nyo na bang kopyahin ang takdang aralin? Kung tapos na, ay magsitayo na ang lahat. Paalam na mga bata!